Matagumpay na buhay. Sige po, magandang gabi po. Tayo po muli ay nandito sa Kabalen Balita ngayon sa ating pong Spin Media Pampanga. So nandito po tayo, siyempre nakasubaybay tayo sa kaganapan po natin pong probinsya at ating pong karangalan na makausap po at ihatid po sa inyo. So siguro pabatiin po muna natin sila, Engineer Governor Danilo Bailon. Maya pabili, ikatamong Kabalen, kailangan po Pampanga. At narito po ang kanya pong aalok din po ng paglilingkod sa minamahal na nating bayang Candaba. Isang mapagpalang gabi po sa mga nanonood po ng Spin Media Pampanga. Ayan, maraming salamat po. Mga kababayan na nanonood po ng ating pong programa. Siguro hilingin natin sa ating pong Governor, ano ba yung mga plataforma na inaalok mo ngayon o nilalahad mo sa ating mga kababayang Kapampangan? So, may mga plataforma, pero kasi bibigyan na lagi ang sinasabi ng politiko sa mga plataforma. Ang daming magandang plataforma na sinasabi sila. Pero ang tumbukin talaga natin kung ano ang problema ng Pampanga. So, ang problema ng Pampanga ay kahirapan. No, kasi kahit siya kami pumunta, pagka pinagtaas namin kung sino may savings, 1,000, 2,000 tao, 3,000 tao, halos lahat ng barangay nalibot ko na dito sa Pampanga sa pag-inisyo namin mag-asawa. Sa pagbibigay ng ayuda, lalo na ng pandemya, at higit sa lahat, ang salita ng Diyos na magbibigay ng pag-asa sa kanila, lalo-lalo na sa mahihirap. So pagka tinanong namin kung sino may savings, walang tataas ng kamay. Siguro 5% ng mga meron, wala na rin kasi kami nagbibigay. Pero pagka tinanong namin kung sino may utang, everybody raised their hand. Ngayon, sabi ko sa kanila, napaka-yaman ng Pampanga. Pero bakit naghihirap ang Kapampangan? Bakit naghihirap ang Pilipinas? As a matter of fact, last survey, almost 63% sabi na ila, kalulula, magkasakit na ating dadanong kakapusan lang. Katumbas siya ng 70 million Pilipino Kaya sabi ko sa kanila, bakit ganon? Pagka nagpunta ka sa mga city, ang daming malaking negosyo, ang daming mga mall, ang daming mga pabrika, ang daming mga food chain, mga banking. Kaya sino ba nagmimiyari yan? Sabi ko sa kanila, Chik ba, Pilipino? Sasabihin nila, Chik. So pagka tinanong ko sa kanila, ano ba ang katangian ng Chik? Bakit sila maasenso? Kasi samantalang nagpunta sila rito, wala naman sila talaga. Nagtitinda-tinda lang. Masipag daw, masinop daw, masikap, matyaga, walang bisyo, magpursige. Pagka tinanong ko naman, kung ano naman ang kakulangan natin, bakit tayo naghihirap? Bakit tayo wala savings? Bakit tayo may mga utang? Kabaligtaran, sinasabi doon sa mga dayuhan. Anong kinahihirap ng ating mga kabalen? Ako ay hinasa sa hirap. Pinagtibay ako ng Diyos sa maraming pagsubok hanggang narating ko ang matagumpay ng buhay ko sa mga aking asawa. Ngayon, yan ang gusto ng Diyos na ibahagi ko sa aking mga kabalen. Na mabago natin yung mindset nila. Yung business world, hanap buhay, ay ibibigay natin sa kanila. Ngayon, wala akong nakikita mo ng programa sa LGUs. Dapat may programa tayo sa farmers. Di ba? Ang Taiwan, ang Vietnam, ang kanila 300 mga hektarya. Tayo 100 lang. Ba't di natin gayahin yung Taiwan at yung Vietnam? Di ba sila nag-export pa ng bigas? At anong gagawin natin bawat bayan? Magpapagawa tayo ng mga cooperative bawat bayan. Malaking warehouse, may bilang ng palay, may dryer, at yung makinarya. Kaya maganda ang pagsasaka sa Taiwan, sa Vietnam, other Asian countries, dahil sa mga makinarya, bibili tayo noon. At pahihiram natin sa magsaka. At alam mo, ang kinikita nila 70,000 para per hectare. Sa atin 20,000 isa wala. Napag-iwanan na tayo ng... Ang sikreto nila? Bakit bumababa ang costing nila? Because organic fertilizer. Ano ba raw material ng organic fertilizer?
basura, apart ng basura, at saka chicken manure. At napakarami natin yan. So gagawa tayo ng pabrika, ng organic fertilizer, ibibigay natin sa magsasaka ng murang-mura pa, ang Kapitolyo, ang magiging, ang magpo-provide sa kanila niya. No? Kooperatiba para sa farmers. Alam mo para dati-dati, napakayaman natin sa isda, napakayaman natin sa Talangkampehe. Pero nanggagaling yan sa Pampanga Bay. Masatol, Makabebe, Sismuan, ang part of Lubang, and Bagwa. Pero ngayon, meron pa ba nakikita rin isda? Wala. Bakit daw? Kasi ang Pampanga Bay kung saan pinagkukuhanan natin ng isda, hanggang dito na lang lalim niya. Pero yung pantay kawain dati, hindi nila inisikaso, hindi nila dredging. So ngayon, kapag tayo manalo, maraming dredging company na nag-a-apply dyan para hukaye. Kasi, interesado sila rin sa panambak, doon sa hukaye, pwede sa airport, pwede sa reclamation sa Ross Boulevard. Ngayon, sila pa magbabayad nito sa atin, libre. Ngayon, pagka lumalim yan, sasagana na naman at magiging mayaman tayo sa isda. Ano magandang output niyan? Magkakaroon ng hanap buhay ng mga isda, bubuhayin natin ang konsignasyon, lahat ng mga nagtitinda sa palengke, iba't ibang bayan, pwedeng kumuha ng isda, magkakaroon pa ng hanap buhay ang magtitinda, at ang kikitain na nanggagaling sa dredging company, ibibili natin ang mga gamit pang isda at tutulong natin sa ating mga senior citizen. Programa sa paghahayupan. Kasi alam mo sa Parque 2nd District, binawa ng paghahayupan. Bakit? Doon sa malaking lupain ng politiko rin. Bawal ang backyard. Ang pinaghahanap buhay natin sa mga barangay, mga backyard na yan eh. May alaga ka 10 baboy, 15 baboy, 5 baboy, o 100 sisyo, 200 sisyo, ito. Inalis pa nila yan. At sa ibang lugar naman, ang problema, meron silang pulungan, pero wala silang pulungan. Pagka tayo naging gobernador, magkakaroon tayo ng programa sa paghahayupan, meron tayong bibigyan sa kalabi, bibigyan tayong sisip, pautangin natin ang murang page, at sisiguraduhin ko, ikita ang mga nagbabakyan ng paghahayupan. Kasabayan na sila, bibigyan sila. Ang mga maliliit na rin nagninegosyo, yung mga vendors, yung mga nagtitinda sa Changi, yun ang pinagsimula natin eh. At hindi na pinagsimula ng mga insi, kaya sila yung maman. So, magkakaroon din tayo ng isang samahan dyan para turuan ang ating mga kababayan na yung tamang paghahanap buhay. Ngayon, pagka naturuan natin sila, magiging masipag na, masino, marunong na mag-inventory na kanilang mga product. Hindi sila na... Ngayon, ang puhunan nila, inuutang na sa 5-6 yung kanilang puhunan eh. Ano gagawin natin? Ang Kapitolyo, ang magpapalabas, ang pwede silang pautangin, walang interest. Basta pakikiusapan lang natin sila, huwag mo na subugan. Marami pong programa, Pati ang ating mga district hospital, ayos natin yan. 11 ang district hospital natin na yan, pero kulang-kulang ang gamit. Tapos walang evaluation sa mga medical staff. Pagka tayo na naupunan, magkakaroon ng isang opisina sa Kapitolyo na yung mga public hospital na covered ng Kapitolyo, 11 ang district hospital, at itong probinsya, eh magiging aktibo yan. Kasi, i-evaluate namin yung mga empleyado dyan. Kung sino yung maganda treatment sa mga empleyado, parang private, magkakaroon sila ng mga incentive at tataas sa sweldo nila. Pero hindi, pasensya na, maalis sila sa trabaho. Ngayon, ang mga klase, may classification kasi yan eh. Ang social workers, ang nagka-classify niya kung sino talaga yung mahihirap. Kung sino talaga yung less fortunate na hindi kaya magbayad sa ospital. Yun, libre yun. Libre check-up, libre hospital, pati yung matatanda. Yung mga maintenance nila, libre na pati yung laboratory. At magkakaroon din kami ng mobile clinic para pupunta yun sa mga barangay para ikayatin yung ating mga kababayan na may sakit na magpa-lab test, magpa-check-up. Nasa ganun magkamagkahan yung sa nila. No? Dahil yung problema sa Pampanga, yung mga namamatay, na walang katarungan. Pag ako na ang gobernador, pairalin natin ang batas na walang pinapaligan. Ang kailangan ng biktima, magkaroon ng hustisya. Ngayon, patutupad natin ang tamang batas at pag kami na...
Ang karamihan man ng mga barangay ay nalimutan namin at napakaraming organisasyon ng sektoral na tayo ay napuntahan at napangusapan. Ulitin lang natin na ang Kapampangan, ang probinsya ng Kapampangan ngayon ay sobrang na ang paghihirap, sobrang rin ang kaguluhan. Kaya kami ni Amuel Padillo ay talagang hinilang ng Diyos upang gabayan ang ating mga kababayan para sa kanilang ikabubuti, para sa ikagaganda ng kanilang buhay at para sa kapayapaan ng probinsya ng Kapampangan. Kaya sa ating mga kabalen, tulungan niyo po kami para sa ganon ay matulungan namin kayo. Ipaglaban niyo po kami para sa ganon maipaglaban natin kayo. At maipaglaban natin ang ating probinsya ng Kapampangan, ang mga susunod pang henerasyon ng mga kabataan bawat pamilya na sa pamamagitan na nangyari sa ating buhay ay maging mabuting pastor tayo na unti-unti mapaganda natin ang kanilang pamumuhay at mailapit natin higit sa lahat sa pananampalataya sa ating Panginoon. God is with us because He is our Emmanuel. Always remember at Suya. Thank you very much. See you for our next video. God bless you. God bless you.